Without further ado, let's all welcome Dr. Edwin Bien. Hello there. Ayan. Magandang araw po, Doc Ben. Ako po si Grace. Kumusta po kayo? Long live, Grace. Long live Magandang to. umaga. Good morning, everyone. Thank you for inviting me. First of all, I'd like to thank, of course, si Sir Carlo, and of course, through Miss Precious, at si Ma'am LB, and the rest of the gang. So, thank you very much. So, pag-usapan natin ngayon, dahil buwan ng Pebrero, ang sinasabi ng World Health Organization na it is the Heart Health Awareness Month. Kasi Pebrero nga naman di ba? So, yun ang ating pag-usapan po. So, can we see, yan ang ating unang slide. Ang Pebrero ay sinasabing dahil Valentine's Month, sineselebrate daw ang pag-aalaga ng ating puso. Pero wag nating isipin na Pebrero lamang dahil ang problema sa puso ay napakarami ang nagkakaroon ng ganitong problema. Sinasabi na almost 70% ng mga Pilipino ay maaaring magkaroon ng problema kagaya dito sa picture number 2. Tingnan natin ito. Diba? Ang dami-dami sa atin, mataas ang blood pressure. Ang dating blood pressure natin na 120/80 nung tayo ay nasa mga 20 years old and 30 years old. Habang tumatanda tayo, nagiging 140. May namimita ko na 150. Meron naman yung over nila ang mataas, like over 100, over 110. So this could be bad not only for the heart, but also for other organs, gaya ng kidneys. So yung iba, binabaliwala na mataas ang kanilang blood pressure, either tinitipid nila yung pag-inom ng gamot o ayaw nilang nagpapacheck up ang kanilang blood pressure. Hindi tama po ito. Kailangan talaga ang blood pressure natin ma-maintain natin sa normal dahil kagaya rin ito ng pressure sa pagdaloy ng tubig sa ating bahay. Kung napakalakas, maaring masira yung ating kontador o kaya yung ating motor. Kung napakababa, maaring hindi naman umakyat yung tubig sa ating second floor. So blood pressure is very important. Sa next slide, kapag hindi natin ito naalagaan, ito ang ating mararamdaman. Yung iba, naninikip ang dibdib. Yung iba, madaling mahapo. Yung iba, ang batok ang sumasakit. Yung iba, walang nararamdaman talaga. Hanggang dumating na lang sa punto na siya ay magkakaroon na ng komplikasyon, gaya ng heart attack or a stroke. No? So, napakahalaga na babantayan natin yung ating nararamdaman. Huwag nating babaliwalain. Yung iba, iniinuman lang ng mainit na tubig. So, this is a sign already that your body is telling you na may problema. Okay? Bakit tayo nagkaroon ng problema? Sa next slide, tingnan natin. Naabot ko pa to May mga artista noong araw, 1960s. Naalala nyo ba? Yung mga karatista noong araw, panahon nila Tony Ferrer. Ewan ko kung kilala ng iba yon. Panahon na, bata pa si Fernando Po Jr. noon, si Saldi Shornac, kung natandaan nyo yun. 1960s yung mga yun Lahat sila, walang tiyan. Yung mga babae noon, wala pang retoke. Sila Gloria Romero, Amalia Fuentes, and many more. Pero ngayon, tingnan ninyo yung 2023, normal na na ang lalaki ng tiyan natin. Mga babae natin, kailangan retokehin. Kung hindi, ay nako, hindi na sila sexy. So we need to bring that back. So ngayon, yung malalaki ang tiyan, hindi lamang yung tiyan ang lumalaki. Siyempre, pati balakang, di ba? At kapag lumaki yung tiyan at balakang, nandun sa picture number 5, yun na ang tinatawag natin na Syndrome X. Yan. Yung korte ng ating katawan ay korteng peras o korteng apple. Ito ay Syndrome X, meaning tataas ang blood pressure mo, tataas ang triglyceride o the bad cholesterol, bababa ang good cholesterol. Pagkatapos, meron tayong central obesity. Ibig sabihin nun, yung taba wala sa bilbil lamang. Hanggang doon sa loob, visceral fat, kung tawagin. Yung visceral fat, yun yung umiikot-ikot na nagbabara. Ito yung mga binabarahan niya sa picture number 6. Picture number 6, makikita niyo sa kaliwa yung normal na puso. Sa kanan, yan yung puso na nagkakaroon na ng maliliit na bara-bara. Huwag nating isipin hindi tayo magkakaroon ng bara kasi ang kapillary
na nandun sa ating puso, maliit lang yan, parang yung lalagayan lang ng tinta ng ballpen. Yung bara natin, minsan silaki ng munggo. So makaka-apekto yun. It blocks, ayan o, nakalagay, blocks the artery, coronary artery, ang tawag na doon, ischemic heart. Hindi pa naman heart attack ito, pero ito yung nakakaramdam na madaling mapagod. Yung imbis na kaya niya maglakad na malayo, hindi na kayang malayo. Yung hagdanan, kailangan magpapahinga na siya. Kapag nararamdaman niyo yun, huwag niyong babaliwalain ha. That is a sign already that you have ischemia. ECG po ang solusyon yan. Tingnan natin ano yung nakikita namin sa loob mismo ng ugat. Nasa picture number 7. Yan o, ayan o. Talagang nakadikit siya doon sa pinaka-lining ng artery. Ang tawag namin yun, endothelium. Yung nakadikit na yan, yan po yung taba. No? Hindi yan mantika lamang, yan ay solid fat. Ang solid fat will now cause yung blockade. Kaya pag nagpa-ECG kayo, minsan may sinusulat sila, atrioventricular block. Yun. O right bundle branch block. Yun. Ibig sabihin, right side ng puso, may block. Left bundle branch block. Kaliwang side ng puso, may bara. Delikado, no? Ano yung nakikita namin? Nasa next slide, picture number 8. Ayan. Tingnan niyo yung mga binilugan ko. Binilugan ko ng kulay dilaw. ECG na yan, imbis na titibok, humihinto yung tibok. Pag huminto yung tibok, yung hawak ng lalaki, yung dibdib niya. Ibig sabihin, hindi na nag-pump yung kanyang heart. Tatakbo po yan sa emergency room. Dadalahin doon para ma-ECG. Pero hindi lang ECG ang mahalaga sa panahon ngayon. Kasi yung ECG is only one, kailangan kukunan ng dugo. May special na pangkuha sa dugo eh. Picture number 9, please. Picture number 9, yan po yung troponin. Troponin I. Senyales yan na may nasisirang muscle sa puso natin. Troponin. Tandaan niyo yung word na yan kasi kinukuha yan sa emergency room. Ang halaga niya nasa almost 2,000 pesos. Tapos yung ECG nyo, 1,500. So sa ER pa lang, naka 3,500 na kayo. Paano kung ipa-admit pa? Hindi ba? Yun ang mahirap. So ngayon, kami mga doktor, we give some signs bago pa makarating tayo sa ER. Ano yung mga dapat yung bantayan na kumikirot sa inyong katawan na hindi dapat binabaliwala? Picture number 10, please. Iyan o, hindi lamang batok. Upper back. Sumasakit yan. Nakakaramdam din ng parang pagsakit dito sa gilid ng ating mga braso. Ngayon, kung haharap naman yung tao, naninikip yung dibdib niya sa kalagitnaan. Ganun din, nakakaramdam siya ng pangingimay o kaya kirot sa gilid ng braso. This is a sign na meron ng coronary artery disease or CAD. Nagbabara na yung ugat ng puso. Okay? And why does that happen? Marami sa atin. Ganito ha. Picture number 11. Kasi ang ating kanin only rice pa rin. Wala tayong pakundangan na kumakain tayo ng mga instant noodles. Di ba? Yung iba sa atin, hindi makakain ng walang soft drink. We need to really change our lifestyle, especially when we reach a certain age. Yung age na yun, 35 and above. Kasi beyond 35, doon po talaga nagsisimula na yung spasm. Spasm ng ating artery. So, pagdating ng 35, eto maraming tatamaan dito. Kasi pagbaba ng opisina ng Dynafarm, diretso po sa mall, Robinson's Mall. Pagpasok na mall, eto kagad ang kakainin, mag-aaya pa. Nasa picture number 12. Ayan, chicken. Di ba? Either dun sa ganito, o kaya dun sa bubuyog, o kaya doon sa kay-Colonel. Ayan. So, pwede naman tayo mag-chicken. Kaya lang kung maaari, iwasan na natin yung manok na marami nakabalot. Dahil yung balot na yun ang culprit na masama sa ating katawan. So kung hindi maiwasan ng chicken, marami naman pong kainan na walang balot yung kanilang chicken. Yun ang piliin po ninyo.
At kung ikukumpara natin ang pakpak laban sa legs, legs na lang. Ngayon kung dibdib laban sa legs, dibdib na lang. Ang wag niyong kakainin yung puwet tsaka leeg. Dahil puro fats po yun. Okay? So, bakit napakahalaga na umiiwas tayo rito? Sa picture number 13. Pebrero na. Di ba nangako kayo na magpapapayat kayo ng Enero? Natupad ba ngayong Pebrero? Alamang hindi ano. Dahil nagkakakain tayo ng mga French fries at mga kung ano ng junk food. So, taon-taon na lang, nangangako tayo, gumagawa tayo ng resolution. Enero lang natin tinutupad. Pagdating ng Pebrero, kalimutan na. So, kailangan gawin na nating lifestyle yun. Kasi alam niyo po ba, yung French fries na yan, kasama ng chicken kanina, may iniipon yan sa ating katawan. Hindi natin pansin. Minsan, ang ideal body weight po natin, sa palagay mo na, 130 to 140 pounds. Kung ikaw ay maging 145 o 135, that means may 5 pounds kang sobra. Alam niyo ba kung ano yung tsura ng 5 pounds na taba? 5 pounds na taba, nasa picture number 14. Ang laki nun. Yan no? Yan ang 5 pounds na taba. Kinumpara yan dun sa lapis o sa ballpen, kinumpara yan dun sa 5 pounds na muscle. So, ang 5 pounds na taba, alam nyo kung nasa yan? Hindi sa bilbil, nasa loob ng tiyan o visceral fat. Naghahanda na siya para i-distribute sa iba't ibang parte ng katawan. So, hindi ko kayo pinagbabawalan na yun ang kakainin po ninyo, pero kung maaari, humanap tayo ng araw na ang kakainin natin talaga, healthy diet, nasa picture number 16. Kung nasa bahay din lang tayo, yan no, napakaganda na ating choices. Di ba? Try natin. Pwede naman tayong kumain halimbawa ng isang hapunan na walang karne o walang isda. Gulay lang. Kaya yun. Kahit na hindi ay gabi-gabi. 3 times a week. Halimbawa, sabi mo, MWF, ang dinner ko, gulay lang. Ang laking bagay nun. Ang iinumin ko, tubig lang. Pwedeng haluan ng chlorophyll. Yan. Sa umaga, pwede akong maglagay ng konting apple cider vinegar sa aking warm water. Yan. Kahit na 3 times a week lang. And then, so, kung MWF, yan ang dinner nyo. TTHS, paggising nyo ng umaga, TTHS, 3 times a week lang. Maglaan po kayo ng 3 hanggang 5 minuto lang ha. 3 times a week, 3 to 5 minutes lang. TTHS. Nasa picture number 16. Yan, ang tawag diyan planking. Hindi mo kailangan ng kung anong exercise equipment. Itutukod mo lang yung tuhod mo, nakaangat ang puwet mo, wag mo ibabagsak ang puwet. Wag mo ring itataas ng sobra, kailangan diretso-diretso. Yung puwet, pantay doon sa ating ulo, sa ating balikat, sa ating paa. It's called planking. Do this 3 times a week, ng 3 to 5 minutes. In 1 month, wala na yung iyong 5 pounds. Diba? Napakaganda. So, diet, ehersisyo, and supplementation. Yun ang para sa akin, kompleto. Picture number 17. Laging paborito ko to kasi kompleto. Yung chlorophyll, nahalo ko sa tubig. Sinasabi na ang chlorophyll ay kapareho ang molecular structure sa dugo ng tao, red blood cell. Dahil kulay berde ito ay nagtataglay ng magnesium na napakaganda sa puso. Ganun naman yung kulay pula galing sa iron na nasa puso natin. Saan galing yung pula? Doon sa grapeseed. Yan, yung grapeseed, napakaganda po niyan, no? Antioxidant po yan. Ang spirulina ay napakaganda rin to give us the minerals na kulang sa atin. At ang ginkgo biloba, yan naman ang vasodilator. Nagpapabuka ng ugat para hindi yan magsara. So para sa akin yung 4 na yan is a mainstay para sa complete total package. Now, kung wala kang karamdaman, paano kung mayroon ng karamdaman? Para sa akin, pwedeng magdagdag. Ito yung gusto kong idagdag. Picture number 18, please. Yan garlic. Ye garlic. Dahil ang ye garlic nakakatulong to lower down the blood pressure. Para hindi ka na lang lagi losartan ng amlodipine forever. Baka pwede na 3 times a week yung losartan ng amlodipine, tapos yung ye garlic, yun yung 3 times a week. Siyempre, i-guide ka muna ng doktor mo. But for me, I can do that for you. No? 3 times a week ng butika, medicine,
3 times a week na natural. Total health package plus sea garlic. Okay? Ayan. So, sa picture number 19, tingnan natin yung next picture. Ito yung pinakamahalaga rin para sa akin, yung ginkgo biloba. Okay? Dahil ito ay ang dami ng natulungan para hindi sila maatake sa puso, nor ma-stroke. Sa atin may tawag yan takip kuhol. Nagkuha nyo. Ngayon, eto na, sa mabigat na usapan. Paano kung inatake ka sa puso? Nanikip na ang dibdib mo, dinala ka sa emergency room. Ano ang karapatan natin bilang pasyente? Gusto kong pag-usapan yon dahil sa World Health Organization, tinatalakay na rin ang Patient's Bill of Rights. Tingnan natin ang picture number 20. Alam nyo ba, may karapatan ng tayo? Ayan, ang dami Mga pinapangako sa atin ng mga tumatakbong politiko, sinasabi nila, pera natin yun. May karapatan tayo to get free medicine sa mga government facility, free services. In fact, pati laboratory dapat free. Hindi natin nakukuha yun, Kasi pagpunta natin sa health center, wala yung serbisyong yun. Yun ang problema. Nagagamit sa iba yung ating napag-ipunan dapat. Ano yung batas na yun? Actually, pinirmahan yun. Kapanahunan pa ng pandemic Next picture, please. Ayan Universal Healthcare Law. Pirmado na yan Nakapagtataka, bakit pirmado na, hindi pa nai-implement? Alam niyo kung bakit? Nawala yung pondo. Alam niyo saan napunta yung pondo? Sa pangangampanya nila. Sana hindi, So, piliin po natin hindi yung magaling sumayaw, yung dudut-dudut, pakanta-kanta, magbibigay ng jacket, sabay ng CD. Piliin po natin yung talagang, sa tingin natin, hindi ang habol pagkakamal ng pera. Next slide, dahil napakahalaga malaman natin ito. Picture number 22. May batas na. Hindi mo kailangan magdala ng pera pag pumunta ka ng ospital. Bawal ng maningil ng deposito sila. Kung hindi nyo alam ito, isulat nyo, Republic Act 10932. 10932. Kapag kayo ay hiningian sa ER, pakita nyo sa cellphone nyo, Republic Act 10932. Bawal maningil ng deposito sa nangangailangan ng emergency. Lunas muna dapat. Saka na pag-usapan ng bayaran. In fact, yung bayaran na yun, pwedeng promissory note kung talagang walang-wala kayo. Tandaan nyo yan, Republic Act 10932. Karapatan nyo po yan. Kahit sa private hospital. Hindi lang sa government hospital. Kahit private hospital. Bawal maningil ng deposito. Next. Na-admit na kayo. Wala kayong pambayad. Ang gagawin, ayaw palabasin ng pasyente. Ang tawag nila, palit ulo. Doon ka lang. Hinahantay na tumaas ang bill mo. Bawal din yon. Nasa next slide. Ang ospital ay hindi kulungan. Tandaan nyo rin ito, Senate Bill 166. Kung kailangan nyo lumabas, lalabas na kayo. Hindi pwedeng sabihin na, ay hindi kayo pwedeng lumabas. So, pipirma lang kayo ng waiver. Okay? Tandaan nyo yan. Hindi kulungan ng ospital. Anytime na gusto nyo lumabas, kahit hindi pa bayad yung bill. Senate Bill 166. Ano ang kailangan nyo gawin? Pipirma ka lang ng waiver. Promissory note na babayaran mo kung ano man yung kulang mo. Okay? Ngayon, yung iba magpupumilit. Tingnan natin, picture 24. Okay. Yan, sa picture 24, sila ay magmumulta kapag kayo ay ayaw palabasin. Okay? Yan, magmumulta yung hospital. So, i-summarize natin. Picture number 25, checklist. Ang pasyente ay may karapatan sa respeto at dignidad. Bawal kayong sigaw-sigawan. Sa government, naninigaw sila sa pasyente, di ba? Parang akala mo ba, tayo ay mga aso. Bawal po yun. May karapatan ng pasyente. Pwede nyo silang sagutin. That is right number 1. Picture number 26. Confidentiality. Bawal i-post yung inyong pangalan o yung inyong karamdaman, i-discuss sa iba. Karapatan po ninyo sa number T, ang quality care. Hindi pwedeng dinadaan-daanan lang kayo.
Pinababayaan lang kayo. 2 araw na kayo nakahiga dun sa kwarto, ni walang dumadalaw na doktor sa inyo. Bawal yun. Bawal yun. Sa next, picture number 27. Yan. Right to refuse care. Di ba may mga ibang doktor sabihin sa inyo, huwag ka na lumabas. Hindi ka na pwede lumabas. Operahan ka na. Ngayon din. Pwedeng kung ayaw mo, wag. Hindi, kailangan i-biopsy ka. Hindi mo, pwede mo silang tanggihan. Dahil may karapatan ka, dahil iyo yan katawan. Okay? Yung iba kasi, basta na lang ho kasi hiniwa O basta na lang inoperahan Hindi po. And number 5, right to knowledge. Lahat ng bagay, yung inyong chart, laboratory, kung anong ginawa sa inyo, take home medicine, dapat ipauwi yan sa inyo. Hindi pwedeng yung laboratory ninyo, x-ray plate ninyo, nandun sa ospital o nasa doktor. Karapatan nyong kunin yon dahil sa inyo po yun. Alam niyo na, no? Dami nating karapatan, hindi na i-implement ng mga pasyente. Minsan, kawawa yung pasyente, pag hinanap ko, asan yung x-ray mo? Ay, naiwan po, ayaw ipalabas Hindi tama yon. Okay? Last picture. Yan. So, kahit papano, sana may natutunan kayo, hindi lang sa puso ninyo, kundi pati na rin sa karapatan po ninyo bilang tao, bilang pasyente. So, maraming salamat po. Thank you so much, Doc. Okay. Mga kadena, we're open for the questions and answer portion po. Feel free to chat all your questions at babasahin po namin para masagot ni Doc Bien. Pero may nabasa ko nito, Doc. Wait lang po, Doc. Sige po. Wait lang po, Doc. Galing kay Queenie Elizabeth, sabi ito, good evening, Doc. Yung tanong ko po, wala po ba sa topic mo ang anak ko na 24 years old girl? Ano po bang iniinom pag marami pong, hindi po to sa heart, Doc, at hindi tanong po siya dito, Doc, iniinom daw po na marami din po siyang pimples. Nag-high fiber na po siya for 2 months and gano capsule din po for 2 months. Ano ba ang pwedeng idagdag? Siguro mas maganda, no, para yung talakayan po niyan ay kompleto. Ilagay natin sa next topic. Kasi hindi naman maaaring magbigay ako ng payo na hindi ko naman nakita yung pimple. Hindi ko rin nakita yung mukha ng bata. Mas maganda yung mismong nakikita sana natin. Ngayon, dahil hindi natin nakikita, gumawa tayo ng next session kung saan idadamay natin sa talakayan ang kalusugan ng balat. Yeah. Thank you so much, Doc. Meron po ito, Doc. May nagtanong po sa akin. Doc, ito pang question niya po. Kapag tuloy-tuloy po ang pagkain niya ng fried chicken, pero tuloy-tuloy din pong pagtake ng Eugene Cordial, hindi po ba siya magkakaroon ng heart attack? Ang fried chicken ay dapat hindi fina-fry tuloy-tuloy. Kung gusto mo ng chicken, may sabaw. Nilaga, sinigang, ayan, no? Yung fried, pwede siguro kung once a week lamang. Tapos, sabi ko nga, kung maaari, dib-dib ang pipiliin mo. Hindi pakpak, hindi legs, no? Kasi talagang ang pagkain should be part of health. Hindi naman pwedeng supplement lang, tapos yung pagkain mo masama. Magagaya tayo dun sa napakaraming mga pasyente na sa ICU na umiinom naman ng gamot, nagsa-supplement, pero inatake pa rin. Diet, exercise, and supplement, kumpleto po dapat. Yan. Thank you so much, Doc. Meron pa akong tanong dito, Doc. Nakakataas ba ng bad cholesterol pag lagi pong puyat? No, ang bad cholesterol nakukuha yon sa food, sa diet. Particularly animal food o animal diet. So, hindi po. Sige, thank you, Doc. Meron pa rito, Doc. Marami kasing questions na hindi related po ngayon sa kanina nakita ko, ano daw ang normal blood pressure? 120 over 80. Opo. 120 over 80. Opo. Tapos ito pa po, Doc. Doc, pwede bang itigil na po ng pag-take po ng hypertension maintenance at palitan po ng Dynapar food supplements? Ako, oo. Kaya lang, hindi biglaan. Dahan-dahan. Siyempre, guided by the doctor. Pero pwede, yes. Dahan-dahan. Thank you so much, Doc. Thank you so much, Doc. May mga question ni Doc, pero not related po sa topic ngayon Pero sabi niyo po kayo okay lang, baka sakali masagot natin. Sige po. Sabi ito, Doc, gandang gabi po, Doc. Kailan po ba masasabi ang hype? Ito, Doc.
nasagot niyo po kayo ng Doc yung good evening, Doc. Kailan po mo masasabi na high blood ang isang tao? Ano po ba ang normal BP? Sabi ni Doc, 120/80. 120/80. Tapos ito po, Doc, ano po ba magandang supplement para sa breast cancer po? Ano po ang dapat at hindi pwedeng kainin? Sa supplement, may produkto tayo, yung Gano, Gigano, no? So maganda yon for tumors. Plus, isasama mo yon sa total health care, total health. Sa pagkain, it's very simple, always vegetable. Kasi ang tumor, ang pagkain niya, karne. Ayan, thank you, Doc. Pero hindi po sabi sa inyo, Doc, maraming salamat po, Doc Ben. Doon po sa karapatan doon po ng isang pasyente. Mabuhay po kayo, Doc Ben. Long live Dynafarm po from Jonaline Ramos po. Ayan po, Doc. Minarapat kong talakayin yon kasi bibihira ang nakakaalam ng karapatan ng isang pasyente. Kadalasan, lalo na pag sa government tayo napasok, ang trato sa atin ay kulang sa tao. Parang hindi tayo kapwa-tao, hindi po ba? May karapatan po kayo. Hindi porke akala nila libre kaya dapat tayong binabaliwala. Ang sweldo po nila galing sa inyo. Galing sa atin, sa pamamagitan ng ating mga binabayaran. Lahat. Yung pagpapanood nga lang ng sine, may tax yun. Sa atin galing lahat yun. Kaya, actually, mga government official, actually, parang empleyado natin sila eh. Actually, hindi nga sila yung dapat bossing natin, di ba? Eh, bakit yung mga congressman, senador, ang tawag natin eh, sila yung bossing? Hindi. Yung sinasahod nila galing sa atin. Thank you, Doc. Father Edsel, meron ka pang yan kay Doc Ben? Again, okay, Doc, mukhang naubusan na po tayo ng oras as usual, Doc. And bago po tayo magtapos, baka meron po kayong gustong ibigay na parting words sa lahat ng ating nanonood ngayong gabi po. Kung 100 tayo ngayon na nanonood at nakikinig dito, 70 sa atin ang magkakaroon ng problema sa puso. Ang saklap isipin, ano? Kaya para maiwasan natin yon, yung binalita ko kanina, sa pagkain, sa pag-ehersisyo, at yung supplementation. Huwag nating antayin na may gamot na tayo bago tayo iinom ng mga supplement. Dahil yung supplement, investment po sa ating katawan yan. Yan lamang po. Okay, once again, Doc, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo sa patuloy po ninyong pagbibigay ng time para po sa amin at sa palagi niyo pong pagbibigay ng very informative na mga dinidiscuss po ninyo sa amin. Maraming salamat po and hanggang salamat sa susunod po ulit, Doc. Maraming salamat po. God bless. Thank you.